Wagas na pag-ibig laban sa gayuma. Tahimik at masaya ang buhay nina Marco at Elena sa Maynila, 5 taon na silang magkasintahan, parehong may trabaho at may balak ng magpakasal sa susunod na taon. Kilala sila bilang ideal couple ng kanilang barkada, lagi silang magkasama, nagtutulungan, at puno ng pangarap para sa hinaharap, ngunit sa isang desisyon na akala nila ay simpleng bakasyon lang, magbabago ang lahat. Niyaya ni Elena si Marco na sumama sa probinsya nila sa Samar upang bisitahin ang kanyang lola Sabel, na kasalukuyang may sakit. Excited si Marco, una niyang pagbisita ito, at gusto rin niyang makilala pa ng mas mabuti ang pamilya ng kanyang kasintahan. Sa unang mga araw, mainit ang pagtanggap sa kanila, kumpleto ang mga luto ni Lola, at palaging may kwentuhan sa gabi sa ilalim ng lampara habang malamig ang simoy ng hangin. Ngunit isang gabi, habang naglalakad si Elena sa palayan mag-isa, may matandang lalaki na lumapit sa kanya. Hindi ito taga roon, may hawak itong tungkod at may palamuti sa leeg na gawa sa buto. Kinausap niya si Elena, hinawakan sa balikat, at binigyan ng maliit na pulang bote. Pagkauwi ng bahay, nagsimula na ang pagbabago. Mula noon, naging matamlay si Elena, madalas tulala, hindi na gaanong nagsasalita, at laging pagod. Hindi na siya mapatawan ni Marco gaya ng dati. Sa mga sumunod na araw, nagiging irritable siya sa mga simpleng bagay, hanggang sa dumating ang punto na halos ayaw na niyang magpakita kay Marco. Hindi kita mahal, bigla niyang sinabi isang gabi. Nanlumo si Marco, hindi siya makapaniwala, gusto niyang umiyak, gusto niyang sumigaw, ngunit mas pinili niyang manahimik, alam niyang may mali. Isang gabi, habang natutulog si Marco sa silid ng kubo, nagising siya sa malalalim na pag-ungol ni Elena. Nangingisay ito at tila nahihirapang huminga, nilapitan niya ito ngunit bigla siyang tinulak ng hindi nakikitang puwersa. Sa sulok ng silid, may isang nilalang na nakatayo, matandang lalaki na may pulang mata, at nakasuot ng itim. Nanginginig ni Elena habang nakangisi ang matanda, bigla itong naglaho matapos magbulong sa hangin. Kinabukasan, nagtanong-tanong si Marco, doon niya nakilala si Aling Tinay, ang matandang albularyo sa kabilang baryo. Ayon kay Aling Tinay, si Elena ay Gina Yuma, isang lalaking mangkukulam ang gumawa nito, si Apong Tino, na may anak na lihim na umiibig kay Elena. Dahil sa galit at inggit, ginayuman niya si Elena gamit ang langis mula sa bangkay at pulbos ng abo ng itim na manok, upang kalimutan nito ang tunay na minamahal. Hindi basta-basta mapuputol ang gayuma, kailangan ng ritual sa ilalim ng punong balete, tuwing gabi ng kabilugan ng buwan, ngunit higit sa lahat, kailangan ng isang bagay na hindi kayang labanan ng itim na mahika, tunay na pag-ibig. Dumating ang gabi ng ritual, sa ilalim ng liwanag ng buwan, habang pinapaikutan ni Aling Tinay si Elena at binibigkas ang dasal, niyakap ni Marco ang kasintahan. Mahal kita, Elena, huwag kang sasuko, lalaban tayo, nandito lang ako. Paulit-ulit niyang binulong, biglang napasigaw si Elena. Tumalsik ang itim na usok mula sa kanyang bibig, at mula sa malayo, narinig nila ang malakas na tili ni Apong Tino, tila nasaktan siya sa puwersa ng pagmamahalan nina Marco at Elena. Nang matapos ang ritual, nawala ng malay si Elena, nanginginig si Marco habang yakap siya. Ngunit nang magising si Elena, bumalik ang liwanag sa kanyang mga mata, niyakap niya si Marco ng mahigpit at humagulhol. Pasensya ka na. Hindi ko alam kung anong nangyayari, pero naramdaman ko na andyan ka lang, at mahal mo pa rin ako. Ngumiti si Marco habang pinupunasan ang kanyang luha, walang gayuma ang makakatalo sa pag-ibig ko sa iyo mula noon, bumalik sa normal ang lahat, binalikan nila ang Maynila, at itinuloy ang kanilang pagpapakasal. Sa baryo, tahimik na naglaho si Apong Tino, ngunit sa ilalim ng ugat ng balete, may naiwan pa ring bakas ng gayuma, isang paalala na kahit gaano kadilim ang mahika, laging may liwanag kung tunay ang wagas na pag-ibig.